Sus marhay na aga. Day off ko nga pala ngayon, kaya naman samahan niyo ako mamasyal sa aming lupain. Bali lahat ng nakikita niyo ay hindi yan sa amin. Nagsuot nga pala ako ng sundang na may takuban. Panlaban kasi natin yun sa masasamang espiritu. At dahil wala akong maisip na ulam ngayong hapon ay nanguha ako ng pako. Gagataan ko nga pala yan at mamaya maghahanap ako ng panghalo. Medyo matumal nga ang pako ngayon kasi hindi pa kabilugan ng buwan. Pag mga ganong pagkakataon ay dun talaga lumalabas yung mga pako. Dito nga pala sa amin ay libre lang to. Kailangan mo lang ng tiyaga para manguha. Kaya pag wala talaga kaming maisip na pang ulam, ito talagang niluluto namin. Bukod kasi sa masarap, libre pa. Nakakita nga pala ako ng lubi-lubi. Pwede sana yun panghalo, kaso ang taas. Masarap din yun gataan at haluan ng tinapa. At pwede naman tuyo. Ito lang pala yung nakuha kong pako. Nakakita nga pala ako ng tubo. Masarap din yan ihalo dito kaya kinuha ko na. Yung kulang na lang talaga ay yung panghalo. At dahil nga wala akong maisip na panghalo ay pumunta ako ng ilog para maghanap ng suso. At kahit sobrang lapit lang ng ilog dito sa amin ay bihira lang talaga ako makatikim nito. Napakasarap nga nitong ihalo sa mga gulay. Yung malalaki nga ay hindi ko na kinukuha. Baka kasi buntis, kawawa naman kung hindi niya mabubuo ang pangarap niyang pamilya. Konti pa nga lang pala yung nakukuha ko. Bumaha kasi nung sobrang lakas ng ulan. Naalala ko nga pala nung elementary ako, nangunguha kami nito para ibenta. At kung hindi ako nagkakamali, 20 pesos ang 1 kilo nito. Nung elementary nga rin pala ako ay sumasama ako kay mama para maglako ng pako. Simple nga lang ang buhay namin dito sa probinsya. Mahirap pero masaya. Ito na nga pala yung lahat ng nakuha ko. Hindi ko na dinamihan kasi konti lang naman yung pako. Ito nga pala si Tiray. Buntis nga pala yan kaya naman naka-electric fan. Sobrang init kasi ng panahon ngayon, baka ma-stroke. Pagka-uwi ko nga, kinuha ko na itong aming kalabaw tapos na daw kasi siya mag-swimming. Kinudgud ko na nga pala ang panggata natin sa pako at suso. At pagkatapos, ay hinimay-himay ko na itong pako. Kung makikita nyo nga pala, sumuko na ang aming kubo. Hindi na niya siguro kinaya nung sobrang lakas ng ulan. Sunod ko naman ang ginawa, tiniltigan ko na itong ating suso. Bali, pinipili ko lang yung maliliit. Pagkatapos, ay inalog-alog ko ito para malinisan ng maayos. Hanggang sa luminaw ang tubig. Sinain ko na nga pala yung kawali at nilagyan ko na ng bawang. At sinunod ko na rin yung gata. Nilagay ko na nga rin pala itong suso, baka kasi mahilaw. At nung kumulo na, saka ko na nilagay ang pako. Sunod ko naman na nilagay yung tubo. At minekos-mekos ko na yan para mahalo ang mga sangkap. Nilagyan ko nga pala yung kanina ng asin at paminta, pangpalasa at pangpabango. At minekos-mekos ko na nga lang yan. Madali nga lang naman nga itong lutuin. At eto na nga, konting minuto na lang ay malapit na maluto. At nung naluto na nga ay kumain na ako. At syempre, pag mga ganitong ulam, magkakamay tayo. Kaon po! Medyo paggabi na nga pala ng mga oras na yan. Ito pa nga pala ang mas lalong magpapasarap sa aking pagkain. Ito nga pala yung nilagang pili. At yung nakuha ko ngang sausawan ay asukal. Mas masarap sana yung kuyog kaso hindi season ngayon. Maraming salamat nga po pala sa walang sawang suporta sa aking vlog. At hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod ulit.